Hollywood TV. Jen, halika na. Narinig ko ang boses ni Daniel mula sa sala. Pareho kaming nasa bahay ko ayon sa desisyon. Umorder kami ng Chinese at sa tingin ko ay dumating na ito habang tinatawag niya ako. Naligo ako at ngayon ay naka-shirt at shorts. Ang pinaka-komportableng damit sa mundo. Coming, sabi ko at nagmamadaling lumabas. Pagdating ko sa sala ay nakita kong inayos na ng mahal kong boyfriend ang lahat sa dining table. Food, plates, glass, fork, wine at candle. Napaka-romantiko. Oh my God, this is awesome, Daniel. Pumikit ako at hinalikan ang labi niya. Hinawakan niya ako sa bewang ko at bumulong. Napahagikik ako na parang teenager. Nababaliw na ang lalaking ito dito. Umupo kaming dalawa, nag-serve ako ng noodles, nag-serve siya ng dumplings and some manchow soup. Mukhang masarap ang lahat. I took the first bite of dumplings. This tastes heavenly. Let me taste. Kinagat niya rin ang dumpling ko. Pinanliitan ko siya ng mata. It tastes amazing. Bakit mo kinuha yung akin? Nasa plato mo yung sayo. Because it will taste amazing kung kakainin ko ang sa iyo. Kumindat siya. Enough of cheesy talk. Kumain ka na. Tinulak ko ang siko niya. Tumawa siya. By the way, Jen, coming week I have a meeting with one of the major stakeholders of our company in LA. Assistance is not needed much, but if you want you can come. You could meet your brother, we could spend some time together outside work. Mr. Garner, tanong ko. Yes, how do you know? I know he is one of the major stakeholders of the company and he is from LA. Efficient and smart, napangiti siya. And yes, I was going to ask you for my leave for a couple of days this week. I have to go to LA anyways. Bakit? What's the matter? Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Coming Thursday is my mom and dad's death anniversary. It will be 6 years now, naluluha kong sabi. Gosh, miss na miss ko na sila. Oh God, Jen, come here. Hinila niya ako sa kandungan niya. Inipit niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Marahan niyang hinawakan ang mukha ko at pinunasan ang mga luha ko. They must be in good place and will be so proud of you. Bulong niya sabay halik sa aking templo. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya habang humihikbi. Sana nandito sina mama at papa. Masaya sana silang makilala ka, sabi ko. Sino bang may sabing hindi nila tayo pinapanood mula sa heaven? They are blessing us. Alam mo kung paano ako mapangiti. Napangiti ako sa mga luha. That's my duty, Miss Mondragon. Hinalikan niya ang aking templo. Enough of your sweet talk. Tataba ako. Pinaglalaroan ko siya. Okay, anong gusto mong gawin? Tanong niya. Manood siguro ng movie. Movie it is. And this girl over here will like if her boyfriend will bring her some ice cream. She is really craving for it. Medyo madramang sabi ko. You are such a sweet talker at ang sabi mo patatabain kita sa sweet talk. Mapaglarong pinisil ni Daniel ang ilong ko. Is that a yes, Mr. Anderson? Sinadya kong ipinikit ang pilikmata. How can I say no to such a cute human? Anong flavor? Yay, you are the best. Chocolate chips please. Tumayo si Daniel para tawagin si Mason na driver niya para dalhan kami ng ice cream. Makalipas ang 15 minuto ay tumunog ang doorbell, mabilis akong tumakbo patungo sa pinto. Pagbukas ko nakita ko si Mason na may dalang brown na bag which I assume has our ice creams. Hello Miss Mondragon, eto na po yung order nyo. Magalang niyang sabi. Mason, please call me Jenilyn. And thank you for this. Gusto mo bang pumasok? No thank you, Jenilyn. Enjoy your ice creams. Good night. Napangiti siya. Night, Mason. Isinara ko ang pinto at naupo sa tabi ni Daniel na sobrang engrossed sa movie na hindi man lang narinig ang doorbell. Excuse me, Mr. Anderson. Ikinaway ko ang kamay ko sa harap ng mga mata niya. Yes, yes. Tumingin siya sa akin. Nandito na ang ice cream. Masyado kang engrossed sa movie. God, hindi ko narinig ang doorbell. Oo, pero narinig ko. Ito ang cookie dough mo at ang chocolate chips ko. Salamat. We started eating our respective ice creams, and me being me ay pilit kong kinagat ang ice cream niya. Hey, that's not fair. Huwag mong kainin ang ice cream ko. Umangal siya na parang 3 taong gulang na bata. I will of course, learn to live with it. I have a habit of doing it. Ganun ba? Kaya patikim ako ng sayo. Lumapit siya pero umatras ako. No, you can't have my ice cream. What? You can have mine and I can't have yours. What kind of rule is this? Give me yours, now. Nope, nope, no. Umiling ako.
I'm decently asking you one last time, Jenny. Tinaas niya ang kilay niya kaya natakot ako. No means no. Binigyan ko siya ng isang masamang ngiti. Sige, you asked for it. Kumindat siya. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Hinila ako ni Daniel papunta sa kanya, at sinimulan niyang kilitiin ang tiyan ko. Oh no, fun fact, nakikiliti ako. No Daniel, sinubukan ko ang keyword na sinubukang sabihin ito sa pagitan ng mga pagtawa. You asked for it, Jen. Hindi siya tumigil. Please no Daniel, no please. Oh my goodness. Tawa ako ng tawa. What's the magic word, Jen? Nakangiting tanong niya. You can have my ice cream, but please stop. Sa wakas nasabi ko na. That's like a good girl. At tuluyan na siyang tumigil sa pangingilati sa akin. Thank goodness. Paano mo nalamang nakikiliti ako? I didn't. It was a wild guess, sweetheart. Kumindat siya at kumagat sa ice cream ko. Sweetheart, my God gracious. Anong nangyari? Nothing, napangiti ako. Nag-zone out lang ba ako? Ngayon ay lumilipad kami ni Daniel papuntang LA. Sobrang saya ko, malapit ko nang makita ang brother ko after 2 months. Sa totoo lang, hindi pa kami nagkahiwalay ng ganito katagal. Kahit nung pumunta siya sa NYU, dumating siya kahit minsan sa loob ng 2 buwan. At excited din akong ipakilala sina Daniel at Kuya Sam. I really hope Kuya Sam take this positively. He was just like a normal elder brother before, but since Caleb he turned into a overprotective brother. I know Daniel will manage everything, he is the best, but still I'm worried. Where are you lost? Pumalakpak si Daniel sa harap ng mukha ko. Nakaupo kaming dalawa sa private jet niya. Nakasuot ako ng itim na pantalon at itim na pang-itaas na may brown na orangish na cardigan. Ipinares ko ito sa aking black sunglasses. Yes guys, unexpectedly we were twinning. I was just thinking kung ano ang magiging reaksyon ni Kuya Sam sa atin. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Don't worry Jen, I'm sure matutuwa siya para sa'yo. And besides ako na ang bahala sa lahat. Pagdating natin, ihahatid na kita sa bahay mo. Then we meet for dinner with your brother tonight after I finish my meeting. How's the plan? May reservation ako para sa atin. Oh Daniel, ang dami mo nang iniisip. Plans good for me. And about bringing his date, I will have to ask him that first. No issues, just let me know. Okay, now I'm sleepy as fuck because you decided to wake me up early for the flight you own. Sabing tumayo ako na nagkukunwaring galit. I'm sorry Jen, I have work there even before meeting, you can sleep for the entire journey though. Ano ang iyong gagawin kung gayon? Trabaho, ngumisi siya. Of course, spend time with your second girlfriend. Hinampas ko siya sa balikat niya. Aw, galit ba ang first girlfriend ko? Bumangon siya at pinulupot ang mga kamay niya sa bewang ko. So girlfriend mo talaga ang tingin mo sa trabaho, Daniel? No darling, you are my one and only girlfriend. Huwag kang magagalit. Marahan niya akong hinalikan kaya natunaw ang puso ko sa isang segundo. We kissed, made out for some time tapos natulog ako habang nagtatrabaho siya. Ang lalaking ito. Jen, may nagsalita sa pangalan ko ng mahina kaya alam kong si Daniel iyon. Tumalikod ako sa aking pagtulog at pinulupot ang aking mga kamay sa kanyang katawan. Bumangon ka na, nakarating na tayo sa LA. Hinalikan niya ang pisngi ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, at nakita ko siyang nakatingin sa akin na nakangiti. We did already, bumangon ako. Yes, come on. Oh my God, wow. I'm so excited Daniel. Tumalon ako sa kama ng nakangisi. Yes sweetheart, I can say. Halika ibigay mo sa akin ang kamay mo. Iniabot niya ang kamay niya sa akin. Masaya kong nilagay ang kamay ko sa kanya. Hinila niya ako palapit sa kanya, at binuhat na naka-bridal style. Daniel, what? Kaya kong maglakad alam mo. I know but I like to carry you. Sabi niya sabay labas ng kwarto. Nasaan ang mga bagahe natin? Tanong ko. Dinala na ng mga tauhan ko ang mga bagahe sa ating sasakyan. Richie, nag-smirk ako. No, literal na binuhat niya ako ng Nietzsche palabas ng eroplano na parabang nasa honeymoon kami. Hindi ako pinakinggan ni Daniel. Pinababa niya ako nang nasa sasakyan na kami. God, ang lalaking ito. Happy? Tanong ko. Very. Weird ka, sabi ko. Mas weird ka, ngumisi siya. Nakarating kami sa bahay namin in 20 minutes. Kinakabahan ako, hindi alam ng kapatid ko na darating ako. Ito ay isang surprise para sa kanya. At ang mas malaking surprise ay darating ako kasama ang aking girlfriend. Yes, that's it, that's the house, sabi ko sa driver. Napatingin ako kay Daniel na nakatingin siya sa bahay ko. Alam kong hindi ganoon kalaki. No, it's perfect, tulad ng sinabi ko kanina itong small home gives the honestly vibe.
Halika na, nakangiting sabi ko. Yeah, let's meet your brother. Pumunta kami sa entrance, halatang nasa akin ang susi pero nagpa siya akong mag-doorbell. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Hinawakan ni Daniel ang aming mga kamay. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang isang magandang babae na naka-shorts at naka-crop top. Mukha siyang kasing edad ni Kuya Sam. Nakita ko na siya dati pero saan? Hi, awkward na sabi ko. Jeneline, kilala kita. Napangiti ng gusto ang dalaga. Sino yun, Tessa? Narinig ko ang boses ni Kuya Sam. Come out, it's your sister. Tessa, iyon ang inaakala kong nakasaad sa pangalan niya na sumenya sa amin na pumasok. Pumasok ako sa sala. Sayang bahay ko, na-miss kita. Maya-maya lang ay lumabas si Sam mula sa kusina, thank God na nakasuot ng damit. I entered the living room, alas my home. I missed you. Just then Kuya Sam out from the kitchen, thank God wearing clothes. Jen, oh my gosh, you are here, sabi ni Kuya Sam para yakapin ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang na-miss ko siya. Oh boy. Kailan? At paano? Surprise. Ngumisi ako. The best surprise ever. Muli niya akong niyakap. At maaari ko bang malaman kung sino ang babaeng ito? Nagtaas ako ng kilay. That's the time na napatingin si Kuya Sam sa kamay ko na hawak ni Daniel. And as a protective elder brother he asks, sabihin mo muna kung bakit hawak ng amo mo ang kamay mo. Napatingin ako kay Daniel, tumango siya sa akin na nagbibigay ng sapat na tiwala sa akin. Kuya Sam, meet Daniel, my boyfriend. Kinakabahan akong ngumiti. Sa kabilang banda, si Jeneline. For a minute Kuya Sam keep looking at Daniel and I. For a minute my heart was beating so freaking fast. Ano ang iniisip niya? Are you freaking nuts, Jen? How can you date your boss? Jeneline Montenegro. Sigaw ng kapatid ko. Inaasahan kong magagalit siya, ngunit hindi ko inaasahan na sinisigawan niya ako. Ngayon ay naiyak ako dahil kapag sumisigaw si Sam kahit ang masamang asong babae ay maaaring maging isang umiiyak na sanggol. Bago pa ako makapagsalita ay sinabi ni Tessa, Sam, calm down. She is your sister. Don't scream at her. Wow, thanks Tessa. Oh yeah, I'm screaming at her because she has done something worth screaming for. Tumingin siya ng napakadelikado kay Tessa tapos sa akin. Kuya Sam, please try and understand me. Hindi namin dinadala ang relasyon namin ni Daniel sa opisina. We work professionally in office. Hindi yun ang ikinagagalit ko kay Jeneline. Alam naman natin kung gaano kapres ang mga tao sa lahat ng oras. Ayokong may magsalita ng masama tungkol sa iyo at sa relasyon nyo. Oh my brother. Samuel, I can guarantee you na walang magsasalita ng masama tungkol sa amin ni Jen. Sa pagkakataong ito ay nagsalita si Daniel na ipinagpapasalamat ko. Oh yeah. I know you are big rich businessman. I also know you are really good at this isn't business. This is my sister we are talking about. So I won't compromise for anything but the best for her. Sabi ni Kuya Sam na mukhang patay na seryoso kay Daniel. Well, Samuel, I can say the same thing. This of course isn't business. This is my girlfriend we are talking about and I would not want anything but the best in the world for her, and I am going to give the best to her. Wuho Daniel, kailangan mo bang pag-usapan ito ng matalino sa tuwing magtatanong o magsasabi ako ng isang bagay? Mas magaan ang mood ngayon ni Kuya Sam. Ngumiti kami ni Daniel. Napangiti kami ni Daniel. Hinaplos ni Tessa ang braso ni Kuya Sam na parang maasikasong girlfriend. Teka ano? Kuya Sam, who is this pretty girl? Oh yes, Jen, meet my girlfriend Tessa Wade. Nanlaki ang mata ko. No, I said just like Rachel. Ano, hindi mo siya gusto? Tanong ni Kuya Sam. I knew I have seen her before somewhere. Hindi ba ito yung babaeng na-date mo noong high school tapos naghiwalay kayo dahil long distance sa college? Yeah, I'm the one. Napangiti si Tessa. See, I recognize you. By the way Tessa, thank God bumalik ka ulit sa buhay ng brother ko after so many years. He had been living a zombie life. Jen, stop it. It is not like that Tessa, okay? Nangangatwiran si Kuya Sam. Ayos lang Sam. Kilala kita. Tumawa si Tessa. It is nice to meet you Jen at Mr. Anderson. Nakipagkamay si Tessa sa amin. Daniel, please. It's nice to meet you too. Sabi ni Daniel. Hindi pa rin ako masyadong kumbinsido sa lahat ng ito, sabi ni Kuya Sam. Kuya Sam, come on. Daniel is a good guy, please be happy for me. I just don't want you to get hurt like the last time, malungkot na sabi ni Kuya Sam. She won't. How about we all go for dinner tonight? Inilagay ni Daniel ang kanyang ideya. Napatingin ako kay Kuya Sam ng may pag-asa. Hinila ni Tessa ang braso ni Kuya Sam para sabihing yes probably. Sige, pasok na tayo. Napangiti si Kuya Sam. Yes, tumalon ako. Great, I will get going now.
May meeting ako dito, Jen. I will message once I get free. Then I can come here and we can all go together. Don't worry about the reservation, I will manage it. Sabi ni Daniel. Sounds good. Hinalikan ko siya sa labi. Nakita kong napaaw si Tessa. Sige, wag ka na lang mag-make out sa harap ko. Tinabi kami ni Kuya Sam. It was just a peck, Kuya Sam. Putol ko. Okay, see you guys later tonight. Umalis si Daniel. So Tessa, what do you do? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa couch. I'm interior designer. I work with Four Seasons Group of Hotel. Wow, that's awesome. Dito ka nakatira sa Cali or anywhere else? Most part of the month in Cali pero kailangan kong mag-tour ng kaunti sa buong states. Oh, so paano kayo nagkakilala ulit? Walang sinabi sa akin si Kuya Sam. Actually, nagkita kami noong nasa Four Seasons Florida siya. Nandoon siya for a meeting and I was also working there. Oh, that's nice. And you are dating since? Excited kong tanong. 2 months. Ngumiti siya ng matamis. Our honeymoon period. Parang kayo ni Daniel. Pang-aasar niya. Yeah, kami, namula ako. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.